Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 28, 2025. Unahin muna po natin yung naging anunsyo ng DOST Pag-asa kahapon. Binanggit po natin na simula na nga ng amihan or Northeast Monsoon. At pag sinabi po nating amihan, mas makararanas na tayo or asahan na natin ang mas malamig at tuyong panahon, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, kasabay din ng amihan ay makararanas din tayo ng iba pang mga weather system gaya ng shear line o ito yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies o yung hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko. Dahil doon, asahan naman ng mga kababayan natin sa may silangang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na ng northern hanggang central Luzon, kasama din yung Bicol region, posible yung mga pag-ulan na dulot naman ng shear line. Kasabay po yan ng pagkakaroon ng amihan. Isa pang katangian ng amihan, karamihan po ng mga bagyo natin, kapag tatama ito sa kalupaan, kadalasan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Mapapansin po ninyo, karamihan ng mga bagyo natin, towards the end of the year ay tumatama sa may Visayas at Mindanao. Ito ay dulot ng malakas na high pressure area sa may hilagang bahagi ng ating bansa. So bahagi po yan ng katangian ng amihan season dito sa ating bansa. At ngayong araw nga, narito po ng iba't ibang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin na po natin yung binanggit ko nga na amihan o Northeast Monsoon na magdadala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes. Meron po tayong shear line. Ito po yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies at inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Cagayan Province. Samantala naman, patuloy yung pagmamonitor natin itong low pressure area na huling namataan 275 kilometers silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Makikita po natin, green na po yung kulay niya, ibig sabihin po ay maliit na yung posibilidad or halos wala na itong posibilidad na maging bagyo. Either malulusaw po ito or lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nakapaloob siya sa mas malaking weather system na Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemisphere o hating globo na nagdudulot ng mga kaulapan at magdadala rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan kasama itong Dinagat Islands, habang itong low pressure area ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may bahagi ng Palawan at Kabisayaan sa mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, o mga landslide or flash floods or mga biglaang pagbaha dulot ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala naman, ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, sa may Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan na may mga pagkilat pagkulog, pero sa umaga hanggang tanghali, medyo maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan. Makikita natin, maliban dito, wala na iba tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan natin ang mahihinang pag-ulan sa Batanes dulot ng amihan, habang may mga kalat-kalat na mga katamtaman hanggang sa kumisay malalakas na mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan dulot ng shear line. Ang lalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Lawag 26 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, sa Legazpi nasa 26 to 31 degrees Celsius. Malaki naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot pa rin ito ng low pressure area na malapit dito sa may Kalayaan Islands. Ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands sa 25 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 24 to 31 degrees Celsius. Malaki rin ang posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na yung Negros Island region, Central Visayas at Eastern Visayas, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, habang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, partikular na yung Western Visayas, makararanas naman ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 27 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 30 degrees Celsius.
Malaki rin yung posibilidad po ng mga pag-ulan sa bahagi ng Dinagat Islands dulot ng ITCZ, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat naman ng temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, inaasahan natin katamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng ating karagatan, partikular na sa may northern Luzon, gayon din sa kanlurang bahagi ng northern and central Luzon dahil nga umiiral yung amihan, habang dito sa may eastern section po ng northern and central Luzon ay katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya maaari naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalo na kapag may mga thunderstorm, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng ating karagatan. Mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Ito naman po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin una itong low pressure area dito sa may sa malapit po sa may Kalayaan Islands sa Palawan ay maari po malusaw or maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit na yung posibilidad na ito yung maging bagyo. Bukas naman, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng trough nitong low pressure area kung ito man ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, pagdating po ng Huwebes hanggang Biyernes, muling inaasahan natin yung epekto or magpapatuloy epekto ng Intertropical Convergence or ITCZ, partikular na nga sa may bahagi ng Kabisayan kasama yung Bicol region. Pagdating naman ng araw ng Sabado, or araw po yan ng Undas, posible ang mga pag-ulan sa may bahagi ng silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, yung area ng Cagayan, Isabela at Aurora. Posibleng epekto po ito ng shear line or yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Kung magkakaroon po man ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon, magbibigay ng update ang DOST Pag-asa. So, sa ngayon po, maliit yung posibilidad pa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:50 na umaga at lulubog, ganap na 5:29 ng hapon.